Mga kapuso, nakatutok pa rin kayo sa Pare and Pare. At isang senador ng bayan ang aming imbestigahan ngayon. Sino ba yan, pare? Ano kilala? At ibang klaseng investigador ka. Eto, panoorin nyo. Subject, Senador, Palabang Abogado, Pride ng Senado, Bright Boy ng Kongreso. Kontrobersyal, pinag-uusapan, may paninindigan. Kung di natin pinapalusot si Chief Justice Corona, pues tayo din, wag nang magpalusot. Ngayong gabi, iimbestigahan, Senator Chis Escudero. Mga kapuso, Senator Chis Escudero. Palabakan po natin. Senator, salamat at pinaunlakan mo itong aming interview. Interview sa'yo. Maraming salamat. Pakiramdam ko at testigo ako eh. Ano masasabi mo? Wala. Wala akong masasabi. Senator, pasensya na kayo dahil dati judge kayo sa impeachment, di ba? Kayo Senator Judge. Pero ngayon, kayo ang aming imbestigahan. Okay lang po yun? Testigo o akusado? Depende sa perspective mo. So, Sige. isa lang pinag-aalala ko. Na baka hindi ka magsabi ng totoo, baka ikaw ay magsinungaling sa dalawang kadahilanan. Unang-una dahil ikaw ay isang abogado at sinasabi nila pag magaling na abogado, panalo ang kaso. At pangalawa dahil sa Spanish Dictionary, magkatabi yung escudero at hechicero. Ayan. Sana sabihin mo lahat na totoo. Apo. Okay. Itong unang question. Hindi sa file namin, ito bang magbibitiw na kayo sa Senado para magtinda na lang ng produkto nyo na cheese dog? Hindi. Wala akong plano magbenta ng cheese dog. Pero paborito ko yun. Wala ang plano magtinda lang ng cheese dog? Wala. Plano ko lang bumili at kumain. Paano pa yung ibang mga produktong ini-endorso mo? Kagaya nung Chips Escudero at saka yung Cheese Ahoy. Balak lang din kumain at bumili, hindi magbenta. Okay. Salamat sa iyong sagot. Partner. Para daw manalo ka sa susunod na eleksyon, kayo daw, Senator, ay magbebenta o mamimigay ng mga cheesecake. Wala pa. Bawal yun eh, sa ilalim ng batas, hindi pwedeng pamigay yun. Sige, una, hindi naman tatanong. Ituloy mo, partner. Tutuloy ko. Halimbawa lang pwede. Hindi... Huwag na kayong sumagot. At kung kayo naman ni Vice President Binay ay magtatambal, at para tumerno sa inyong kulay, gagawin nyo raw itong blueberry cheesecake. Ang aking tanong ay, totoo ba ito? Turo sa akin ng lolo ko yan. Piliin mo yung mga kaibigan mo para sa gayon kahit hindi ka at wala kang itsura, magmukhang may itsura ka. Alam nyo, Senator, magaling ay yung lolo. Pero wala yan sa lolo ko. At maglalabas daw kayo ng kape. Ang tatak ay cheese and sunburn. Kasi, ano yun eh, cheese and sunburn. Parang hindi ko yata alam yun eh. Okay, Sige, explain mo, partner. bali yung cheese and sunburn, kape yun eh. Ngayon, nag-rhyme yung cheese at sunburn, babalik na ako. Bumalik ka na dito. Senator, napapansin ko ay napapasok ka ngayon sa mga TV commercials. Totoo po ba ito? Minsan. At totoo bang itong nabalitaan namin na kaya ka raw kinukuha ay hindi dahil sa iyong gandang lalaki, kundi dahil mabilis kang magsalita at dahil doon ay nakakatipid sila sa airtime. Dahil 15 seconds lang yung ad, oh. At dahil doon hindi ba naisip na maging daber sa mga Korean novela? Dahil madalas kailangan mabilis ka magsalita pagka yun ang mga sasabihin mo. Wala pang nag-aalok, pero pwede. Pagkatapos ng Senado, pwedeng gawin yun. Bakit hindi? Maaari. Well, itong pagpasok na ito sa commercial, ito ay isang step papunta sa pagpasok sa showbiz. Totoo bang kaya ka pumasok ng commercial
dahil gusto mong pumasok sa showbiz at gusto mong pumasok sa mga crush mo sa showbiz? Hindi, kasi hindi ako marunong umarte, sumayaw o kumanta. Wala akong talento ron ng kahit ano pa man. Ngunit, Senador, etong sinasabing crush mo sa showbiz, meron kaming matinding katibayan laban sa'yo. Ipapakita namin sa iyo ang isang clip na magsasabing ito ang matinding dahilan ng pagpasok mo sa showbiz. Well, sa simula, obvious naman siya na parang nanliligaw siya. Kasi, pag nagpapapicture kami, sasabihin pa niya, say cheese! Tapos, hihilig pa siyang ganyan sa akin. Yan ang nakuha naming ebidensya na video galing sa archive ng GMA. Parang Korean telenovela yun. Nahalata mo ba? Sayang. Partner? Senator, sa aming investigasyon lumalabas na nung kayo ay high school, kayo daw ay sawi at bigo sa mga girls dahil masyado kayong mabilis magsalita, hindi kayo maintindihan. Totoo po ba ito? Medyo, lahat ng crush ko ng high school, walang crush sa akin eh. Hindi naman ako nag-propose at binigo at naging sawi. Hindi naman dumating sa puntong yun eh. Pero ngayon, Senator, mukhang nag-improve ka na. Dahil hindi ka na torpe. Kaya ba wala kang driver at bodyguard para hindi ka ma-witness sa iyong pagkapabling? Totoo ba po yan? Mahilig lang talaga ako magmaneho at saka kawawa naman yung driver ko pag inaabot ng madaling araw. Hayaan mo siya matulog, maaga pa siya gigising, kinaumagahan eh. Ano po ang pangalan ng driver niyo? Jimmy. Jimmy, matulog ka na. Ikaw na po. But, Senator, sinabi mo raw dati na Ferdinand Marcos is the best president the country ever had. Totoo po ba ito? Si Bongbong yata yung nagsabi nun, hindi ako. Hindi ikaw. Sinabi mo rin daw dati na sa Senado, na si Pinoy ang best friend mo. Sa loob ng Senado. Pero ngayon close na lang kayo. Oh, kasi ang layo niya na eh. Nasa Malacanang na siya eh. Nasa Senado pa rin ako. Yan ba ang totoong dahilan? O baka dahil nalaman niyang dinate mo si Chris dati? Hindi totoo yun. At gusto mong magalit sa akin si Pinoy kung sakasakali man. Pag nagalit sa'yo, magagalit din sa amin, kaya... Tigilan na natin to. Hindi mo muna ako magka-question masyado. Ikaw, kaibigan mo yun. Napakaduwag mong mag-imbestiga. Hindi kami kasing close mo. Ako na ang tatapang. Senator, ang inyong pamilya pala ay mayaman. Sana. Dahil terno pala sa Ingles, ang apelido ninyo, terno sa Ingles. Dahil ang escudero po sa Ingles ay squire. Alam niyo yung squire? Kwadrado yan. Hindi yun. Square yun. I'm sorry. Sorry, partner. Ang squire ay maliit na squirrel. Parang kumorni, ano? Ang squire sa diksyonaryo, and I will read it, a man of high social standing. Hindi ako yun. Who owns and lives on an estate, the chief landowner. End of quote. Yun ang sa English. So yung squire, escudero. Yun ang sa Ingles, pero ang sa Kastila, ang escudero galing sa salitang escudo. Ibig sabihin shield o panangga. So ang escudero, kami yung tiga-bitbit. Yung mga ninuno ko yung tiga-bitbit ng panangga ng knight. Kami yung tiga-linis at tiga-abot sa kanila bago sila sumabak sa gera. Hindi mayayaman yung mga yon. Pero, eto raw escudo ay isang monetary unit sa Portugal. Oo nga. Kaya kung marami kang escudo, ikaw isa escudero, marami kang pera. Marami ka lang dala, pero hindi mo pag-aari yun. Sandali lang. Kayo ba ay Amerikano o Spanish? Sana Kastila. Senator, nag-aral daw kayo sa UP. Apa? Mula elementary hanggang college. Apo. At alam po nating lahat na kapag nag-aral ka sa UP, mura ang tuition dyan. Dahil tayo mga scholar ng bayan. Hindi po ba? Apo. Kaya pala kayo yumaman.
Kasi matipid ang inyong mga magulang. Narinig ko na yung ganyang rason eh. Narinig ko na yun. Totoo po ba yun? Sa UP actually, binabayar namin nun 100 piso lang kada semester hanggang sa nag-graduate ako ng college. Nung Lona, medyo tumaas-taas ng konti. Naging 4,000 yata kada semester hanggang nag-graduate na ako. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Natutuwa ako. Ikaw na. Partner. 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 Well, napag-alaman din namin na, Senator, mahilig ka magbutingting ng mga gamit sa bahay. At madalas daw nag-iikot ka sa mga hardware. Pero bakit mo ginagawa ito? Wala lang magawa tuwing linggo. Parang handyman ba na inaayos yung mga nasisira sa bahay, ini-improve, pinapalitan. Nakakatuwa. Handyman pala siya. Oo nga. Yan ang kanyang hobby. Isa yan sa mga hobby mo, di ba? Alam mo ba yung pagka-handyman eh, yan eh, tanda ng pagiging barako. Ganun ba yun? Oo. Aba, guilty ka ba, Senator, sa pagiging barako? Sa anong bagay? Well, alamin natin. Hanggang saan ang pagkabarako ninyo? Si Senator Cheese, mga katapat sina Barako Mama at Barako Papa sa pagbabalik ng Pare and Pare. Salamat, Cheese Escudero. Senator!